Noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So, kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang tumanggi sa ipinapanukala ni Senator Alan Peter Cayetano na pamamahagi ng 10,000 pesos na ayuda sa kada pamilya na bumabangon mula sa pandemya matapos siyang manalo sa pagkapangulo noong 2022 elections. Ito ang inihayag ng senador kasunod ng inanunsyo ni PBBM noong nakaraang linggo na mas pinalawak na programang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kongresista pa lang si Senator Cayetano ay isinusulong na ang panukalang ito at itinuturuan niya ang ibang tao sa kabiguan na ito ay umusad. Ito nga ay sabi natin na noon pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulong Marcos Jr. dito ng mga panahon na ito. At ng July 24, 2021, no hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso, muli naninisi siya ng iba. Paliwanag pa ng palasyo ang pagbibigay ng 10,000 pisong ayuda sa kada pamilya ay tinuturing na isang panukalang batas na ang dapat munang umaksyon ay ang mambabatas. Kung kakayanin naman anya at maganda naman ang idudulot ng panukala, hindi naman ito imposibleng makapasa. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Samantala ayon sa Malacanang, hindi dapat magalit si Senator Cayetano kung hindi natatakot sa anumang issue ng korupsyon na may kaugnayan sa 2019 SEA Games. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PhilGOC, ayan, hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Games? Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? Giit ni Yusek Castro, mandato ng National Bureau of Investigation o NBI na mag-imbestiga ng mga issue patungkol sa korupsyon. Nananatili rin anya ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na idinadawit sa issue bilang dating President at CEO ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.